Marissa, darling, this is the best night of our lives. Look at them. They're all here for us, for our 25 years of love. Ang tamis ng boses ni Adrian habang hawak ang aking mga kamay sa gitna ng ballroom. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang musika ay punong-puno ng pag-asa, at ang bawat bisita ay nakangiti sa amin. 15 taon na ang nakalilipas. Kami lang dalawa ang nasa isang maliit na apartment, kumakain ng sardinas at nagbabahagi ng isang basong tubig habang pinapangarap ang imperyong ito. Ngayon, heto na kami, nasa tuktok na ng mundo. Adrian, salamat dahil hindi mo ako iniwan noon at hindi tayo bumitaw hanggang ngayon, bulong ko. Ramdam ang panginginig ng aking mga kamay dahil sa labis na kaligayahan. Of course, honey, because tonight I want to show everyone what true love is. Something that lasts a lifetime. Umakyat siya sa stage, bitbit ang mikropono. Huminto ang tibok ng puso ko sa excitement. Ito na ang sandaling hinintay ko. Tumingin siya sa akin, ang mga matang dati ay punong-puno ng lambing, ay tila nagbago ng kulay, naging malamig, matalim, at tila may hinihintay na hudyat. I have an announcement to make. All these years, I've been living a lie. But tonight, I am finally choosing the woman who truly understands my soul. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang mga bulaklak na inayos ko ng maigi, ang musikang pinili ko, ang bawat detalye ng gabing ito, lahat ay tila gumuho sa isang iglap. Kasabay ng pagbaba ng ilaw, pumasok si Bianca mula sa gilid ng entablado. Ang pinsan ko, ang babaeng itinuring kong parang sariling kapatid. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Hindi ako makahinga. Ang dibdib ko, tila pinipiga ng libu-libong karayom. Ito ba ito? Ito ba ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan ko? Adrian, please, stop! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ko ay isang pabulong na pakiusap. Ngunit hindi na ako naririnig ng mundo. Marissa, stop the drama. You're just a relic of my past. Bianca is my present and my future, sabi ni Adrian, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Bianca. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi, walang awa. Tumingin ako sa paligid. Ang mga taong dati ay bumabati sa amin, ngayon ay nakatingin na sa akin ng may awa at panunuya. Ang mga kamera ay nakatutok sa akin, hinihintay ang bawat luha ko, ang bawat pagbagsak ko. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi rito. Hindi sa harap ng mga taong ito. Pinilit kong tumayo ng matuwid, kahit na ang mga tuhod ko ay halos bumigay na. Ang bawat hakbang ko palapit sa kanila ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mga mata ni Bianca, punong-puno ng tagumpay, ay nakatingin sa akin. Marissa, huwag kang masyadong masaktan. Alam mo namang mahina ang loob mo. Maybe it's time for you to finally sign these papers and leave our house. Everything is already in my name, sabay lapag ni Adrian, ng isang makapal na folder sa ibabaw ng hapagkainan. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo ko. Lahat ng sakripisyo, lahat ng puyat, lahat ng pagtitiis, naging abo sa isang saglit. Kinuha ko ang ballpen na nasa bulsa ko. Ang kamay ko ay hindi na nanginginig. Sa halip, isang matinding galit ang unti-unting pumalit sa sakit na dumudurog sa puso ko. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahang makita akong nagmamakaawa. Inilapit ko ang papel sa mukha niya, humarap sa kanya ng diretso, at sa harap ng lahat ng mga bisitang nakatingin, pinunit ko ang annulment papers sa 2 bahagi. Hindi lang basta pinunit, dinurog ko ito sa harap ng mukha niya. Akala mo ba matatapos ito ng ganun-ganun lang, Adrian? You took my loyalty for granted, but you forgot one thing. I am the one who built this empire from nothing, and I will make sure you lose everything you think you own. Tumalikod ako nang hindi na lumilingon, bitbit ang basag na puso, ngunit may bagong apoy na naglalablab sa aking mga mata. Mabilis akong lumabas ng ballroom, hindi ko na pinansin ang mga tawag ni Adrian or ang mga bulong-bulungan ng mga taong dati ay nakikipag-agawan sa akin para sa isang handshake. Ang bawat hakbang ko sa marangyang carpet na ito ay tila isang sumpa. Paglabas ko ng gate ng aming mansyon, sinalubong ako ng malakas na buhos ng ulan. Hindi ko na inalintana ang mamahaling gown ko na nababasa. Ang lamig ng tubig ay walang-wala kumpara sa yelong bumabalot sa puso ko ngayon. Pagdating ko sa aming guest house, naabutan ko si Gabriel, ang anak namin, na nakaupo sa sofa. Hindi siya nakatingin sa pinto.
Nakayuko lang siya, hawak ang kanyang phone na tila may binabasang mensahe. Gabriel, tawag ko, pilit pinapatatag ang boses ko, dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata niya ay hindi puno ng pagtataka, kundi ng pagod. Mom, napanood ko sa livestream, sagot niya. Wala siyang emosyon. Matagal ko na ring alam, Mom. Nakita ko sila ni Tita Bianca sa dati nating kondo. Matagal na. Gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Ang anak ko. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagtitiis sa lahat ng pait ng pamilyang Monteverde. Alam niya pala ang lahat. Bakit ang tanging nasabi ko habang bumabagsak ako sa sahig? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi alam ko na kapag nagsalita ako, mas lalong magiging miserable ang buhay mo. Akala ko, mas pipiliin mong magbulag-bulagan kaysa mawala ang pamilyang to, sagot niya. Hindi siya lumapit para yakapin ako. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Bitbit ang isang backpack. Saan ka pupunta, Gabriel? Alis na rin ako, Mom. Hindi ko na kaya ang bahay na to. Nakakasuka ang hangin dito, huling sabi niya bago siya tuluyang lumabas. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na bahay na dati kong tinawag na tahanan. Hindi pa ako nakakabawi ng hininga nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang biyenan kong si Doña Victoria, ang babaeng itinuring kong kaaway simula pa noong unang araw ko sa pamilyang ito. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Inilapag niya ang isang maleta sa harap ko. Alis ka na sa mansion na to, Marisa. Wala ka ng karapatan dito. Isang asawang hindi kayang panatilihin, ang interes ng asawa ay walang lugar sa Monteverde. Mataray niyang sabi habang nakataas ang kilay. Ito ang pinaghirapan ko, Doña Victoria. Ang bawat brick ng mansion na ito, binayaran ko ng dugo at pawis. Sagot ko, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi na ako yung Marisa na laging nakayuko. Dugo at pawis? Wala ka ng patunay na ikaw ang may-ari ng kahit na ano rito. Lahat ng pangalan mo sa papeles, napalitan na. Matuto kang tumanggap ng talo. Yan ang obligasyon ng isang babaeng tulad mo, ang maging sunod-sunuran. Umalis siya na parang isang reyna, iniwan akong nakaupo sa sahig kasama ang maleta. Sa ilalim ng mga damit na ibinato niya sa akin, may isang maliit na sobre na nahulog. Dinampot ko ito. Mula ito sa bangko. Isang notice of foreclosure. Pero hindi ito sa bahay. Ito ay tungkol sa isang account na akala ko ay matagal nang sarado. Isang account na konektado sa pangalan ng aking ama, ang dating caretaker ng hasyenda. Pinuksan ko ito, sa loob ay may isang lumang papel na nakatupi. Nang buksan ko, bumungad sa akin ang isang dokumento na matagal ko nang hinahanap. Ang orihinal na titulo ng Hacienda Monteverde, na nakapangalan sa lolo ni Adrian, na may nakalakip na notarial deed na nagsasaad na ang pagmamay-ari ng lupa ay nakadepende sa pagpapanatili ng katapatan sa mga taong tunay na naglingkod sa hacienda. Kinuha ko ang aking cellphone at denial ang numero ng isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. Elena, kailangan nating magkita. Ngayon din. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng opisina ni Elena ay parang bawat pintig ng kaba sa dibdib ko. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada na pumasok ako sa isang lugar na hindi para sa pamilya Monteverde. Pag-upo ko sa tapat ni Elena, hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ang dokumentong inilapag ko sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Marisa, alam mo ba kung anong hawak mo? Mahinang tanong ni Elena. Ang boses niya ay punong-puno ng pagkamangha. Itong notarial deed na ito, hindi lang ito basta titulo, ito ang insurance ng Hacienda Monteverde. Hindi ko naintindihan ang lahat ng legal na termino noon, Elena. Ang alam ko lang, iniwan ito sa akin ni Papa bago siya pumanaw. Sabi niya, ingatan ko raw ito dahil balang araw, baka ito ang maging proteksyon ko, sagot ko. Nag-umpisa siyang magbasa, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilipat mula sa papel patungo sa kanyang laptop. Marisa, nakasaad dito na ang hacienda ay hindi maaaring mapunta sa kahit sino kung walang pirma ng mga kinatawan mula sa orihinal na pamilyang nagtayo ng mga lupain, ang mga Valdez. Ibig sabihin, ang lahat ng transaksyon na ginawa ni Adrian sa nakalipas na mga taon, lalo na ang pag-mortgage ng lupa para sa expansion ng company, ay illegal. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ibig sabihin, ang imperyong ipinagmamalaki ni Adrian, ang perang ginagamit niya para ipang-arangkada sa harap ko at ni Bianca, ay nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan.
Elena, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hawak mo ang leeg nila, sagot ni Elena habang may ngiting unti-unting nabubuo sa kanyang labi. Pero hindi natin pwedeng gamitin ito agad. Kung ilalabas natin ito ng basta-basta, tatakbo sila at itatago ang lahat ng asset. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya ng kanilang maling gawain sa loob ng kumpanya. Bago pa man ako makasagot, tumunog ang phone ni Elena. Isang notification mula sa kanyang private investigator. Binasa niya ang mensahe at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Marisa, kailangan mong makita ito, sabi niya habang inihaharap ang laptop sa akin. Sa screen, isang litrato ang nakapaskil. Nakuhanan si Bianca sa isang pribadong bangko, kasama ang kapatid ni Adrian na si Doña Isabela. Hawak nila ang isang folder na may tatak ng kumpanya. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang petsa ng transaksyon, isang araw bago ang aming 25th wedding anniversary. Ito ang dahilan kung bakit niya ako pinilit pirmahan ang annulment papers. Gusto nilang ilipat ang ownership ng kumpanya sa ibang shell company bago pa man malaman ng shareholders ang totoong state ng finances, paliwanag ni Elena. Ang galit na pilit kong ikinukubli ay muling nagliyab. Hindi lang pala ako niloko sa pag-ibig. Ninanakawan pa nila ako ng kinabukasan ko at ng kumpanyang itinayo ko. Hindi na ako yung Marisa na nagluluto ng hapunan habang hinihintay ang pag-uwi ng asawang may kasamang iba. Elena, paano tayo makakapasok sa kumpanya nang hindi nila nalalaman ang intensyon ko? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag na. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Gagamitin natin ang sarili nilang laro, sagot ni Elena. May mga minor shareholders na hindi masaya sa pamamalakad ni Adrian. Kung maipakita natin na may sapat kang kakayahan at legal na batayan, pwede tayong humiling ng isang audit. Pero kailangan mo ng posisyon sa loob. Tumayo ako at humarap sa salamin sa loob ng opisina niya. Tiningnan ko ang sarili ko, ang gulo ng buhok ko, ang mga matang pagod. Ngunit sa likod ng mga basang pilik mata, nakita ko ang isang babaeng handang bumalik, hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Gagawin ko ang lahat, Elena. Handa akong pumasok sa lungga ng leon. Kinaumagahan, humarap ako sa salamin. Hindi na ako ang Marisa na natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Ang suot ko ay hindi na ang mga malalambot na tela na gusto ni Adrian, kundi isang matules at profesional na blazer na nagbigay sa akin ng ibang aura. Pagpasok ko sa lobby ng Monteverde Real Estate, ramdam ko ang tensyon. Ang mga empleyado na dati ay bumabati sa akin nang may paggalang ay ngayon ay nagbubulungan. Nakatingin sa akin na parang isang multo na bumalik para maningil. Dire-diretso ako sa elevator, hindi na kailangan ng appointment. Pagbukas ng pinto ng opisina ng CEO, bumungad sa akin si Adrian. Nakaupo sa aking dati pang desk, habang si Bianca ay nakaupo sa kandungan niya. Marisa, what are you doing here? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa iyo kagabi? Matigas na tanong ni Adrian. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng pagkainis. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako papunta sa board table at naglabas ng mga dokumento na inihanda ni Elena. Hindi ako narito para magmakaawa, Adrian. Narito ako bilang kinatawan ng mga minor shareholders. Dahil sa pabago-bagong desisyon mo sa mga proyekto ng hasyenda, may karapatan silang magkaroon ng external audit. At bilang dating board member na hindi pa formal na nagre-resign, narito ako para saksihan ang bawat pirma na ilalagay nyo sa mga dokumentong ito. Tumawa si Bianca, isang tawa na punong-puno ng pangungutya. Marisa, look at yourself. You're nothing but a bitter ex-wife trying to stay relevant. Hindi mo na mababawi ang lahat. Wala ka na sa loob ng kumpanyang ito. Hinarap ko siya. Bianca, huwag kang masyadong kampante. Sa tagal ng panahong itinuring kitang kapatid, nakalimutan mo na yata kung paano ako magtrabaho. Alam ko ang bawat sulok ng kumpanyang ito. Nilapitan ko ang desk ni Adrian at tiningnan ang mga papeles na nakabukas. Pirmahan mo na ang mga audit documents, Adrian, unless may itinatago kayo na ayaw ninyong makita ng mga investors. Namutla si Adrian. Alam niyang kapag nagkaroon ng audit, mabubunyag ang paglipat ng pondo sa ibang accounts. Bago pa siya makasagot, biglang pumasok ang sekretarya. Halatang nag-aalala. Sir, nandito po ang mga representatives mula sa bangko. Hinahanap po nila ang mga pirmadong loan documents na kailangan para sa expansion. Sabihin mo sa kanila, maghintay sila, sigaw ni Adrian. Tiningnan ko si Adrian ng diretso sa mata, ang aking tingin ay matalim.
Adrian, it's not too late to stop this madness. Kapag nag-audit ang bangko, hindi lang posisyon mo ang mawawala. Mawawala ang pangalang Monteverde. Lumabas ako ng opisina, ramdam ko ang titig ni Bianca sa likod ko. Paglakad ko sa hallway, dumaan ako sa lounge area kung saan naghihintay ang ilang staff. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang anonymous text. Punta ka sa back office ng hacienda, may makikita kang file tungkol sa mga maling pinaglagyan ng pondo ni Bianca. Bilisan mo. Dali-dali akong pumunta sa nasabing lugar. Pagpasok ko sa madilim na back office, hindi ko inaasahan ang madidinig ko. Mula sa kabilang pinto, boses ni Bianca ang narinig ko. Kausap ang kapatid ni Adrian sa telepono. Don't worry, everything is under control. Once na maliquidate na natin ang assets, aalis na tayo ng bansa. Adrian is a fool. He thinks I love him. Pagkatapos ng audit, siya ang sisisihin sa lahat ng nawalang pera. He will rot in prison while we enjoy the fortune. Napaatras ako, ang mga kamay ko ay nanginginig sa galit. Hindi lang pala ako ang niloloko ni Bianca. Maging ang lalaking pinili niya kaysa sa akin, ang lalaking nagwasak sa puso ko, ay ginagawa lang palang pain. Hindi ako makahinga habang nakatayo sa dilim ng back office. Ang bawat salitang binitawan ni Bianca ay parang latay ng latigo sa aking balat. Hindi dahil sa nasasaktan ako para kay Adrian, kundi dahil sa lalim ng panlilinlang na nangyayari sa loob ng mismong tahanan na binuo ko. Hindi ko man mahal ang lalaking nagtaksil sa akin, ngunit hindi ko hahayaang magwagi ang isang ahas na tulad ni Bianca sa loob ng hacienda na pinaghirapan ng aming pamilya. Biglang umalingaw-ngaw ang isang mahinang kalampag ng baston mula sa kabilang hallway. Kasabay nito ang isang pamilyar na boses, puno ng awtoridad pero nanghihina. Marisa, anong ginagawa mo rito sa dilim? Humarap ako, si Don Rafael. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim gaya ng dati. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. Akala ko ay nakakulong siya sa kanyang kwarto sa ilalim ng pagbabantay ni Adrian at Bianca. Don Rafael, dapat po ay nagpapahinga kayo, sambit ko. Mabilis na pinunasan ng luha sa aking mata. Nagpapahinga habang kinakain ng mga buwaya ang kumpanyang ito. Tumawa siya ng mahina, isang tawa na humahantong sa pag-ubo. Narinig ko ang lahat, Marisa. Mula sa loob ng opisina, narinig ko ang plano ng babaeng iyon. Bianca, she is a parasite. And my grandson, he is too blind to see it. Inalalayan ko siyang maupo sa isang upuan. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bakit niyo po pinapayagan na mangyari ito? Dahil matanda na ako at wala na akong tiwala sa mga taong nakapaligid sa akin. Tinitigan niya ako ng matagal. Marisa, nakita ko kung paano ka lumaban kanina sa meeting. Nakita ko ang apoy sa mga mata mo na matagal na nawala. You are the only one who truly cares about the legacy of the Monteverdes. Not for the money, but for the honor. Biglang bumukas ang pinto ng hallway. Pumasok si Adrian, halatang nagmamadali at balisa. Nang makita niya kaming dalawa, lalo na ang kanyang lolo na nakaupo roon, tumigil siya sa pagtakbo. Lolo, anong ginagawa mo rito? Dapat nasa mansion ka lang. Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Para makita ang kabubuhan mo, Adrian, sagot ni Don Rafael, habang itinusok ang kanyang baston sa sahig. Pinapayagan mo ang babaeng ito na diktahan ka, habang unti-unti niyang ninanakaw ang lahat ng pinagpaguran natin. Nakikinig ka ba sa mga audit reports o masyado kang abala sa pakikipaglaro sa kanya? Lolo, hindi mo naiintindihan. Ang nakakaintindi ay si Marisa, putol ni Don Rafael. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay ang isang mabigat, malamig na bagay sa aking palad. Isang gintong singsing, ang family seal ring ng mga Monteverde. Simula ngayon, Marisa ang may hawak ng decision-making power sa hacienda. Kung sino man ang sumalungat, pwedeng lumayas sa pamamahay na ito. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ko sa singsing. Tiningnan ako ni Adrian, puno ng gulat at inggit. Si Bianca naman, na sumunod sa likod ni Adrian, ay nanlaki ang mga mata. Ang lahat ng plano nilang itaboy ako ay gumuho sa isang iglap dahil sa desisyon ng patriarch. Marisa, huwag kang magpadala sa matanda, bulong ni Bianca. Halatang nanginginig na sa galit. Hindi ko siya sinagot. Hinarap ko si Adrian, ang singsing sa daliri ko ay nagsilbing simbolo ng aking bagong kapangyarihan.
Adrian, tapos na ang laro. Simula sa oras na ito, ako na ang magpapatakbo ng bawat desisyon sa hasyenda. At ang una kong utos, magsagawa ng audit sa lahat ng pondo na dumaan sa kamay ni Bianca. Ang tensyon sa loob ng boardroom ay parang isang bombang handa ng sumabog. Nakaupo ako sa sentro ng hapag. Ang singsing ni Don Rafael ay nakasuot sa aking daliri. Nagsisilbing paalala sa kanila na hindi na ako ang Marisa na pwedeng baliwalain. Sa paligid ng mesa, naroon ang mga shareholders, ang mga accountant, at ang mukhang hindi mapakaling si Bianca. Simula na ang audit, mahinahon kong utos. Ang bawat segundo ng pagbubukas ng mga ledger at financial reports ay tila isang oras sa akin. Nakita ko ang pagpapawis ni Bianca. Pilit niyang hinahawakan ang kanyang bag, tila may gustong kunin o itago. Si Adrian naman ay nakatingin sa malayo, hindi na makatingin sa akin ng diretsyo. Ma'am Marisa, wika ng punong accountant. Ang boses ay seryoso. May nakita po kaming mga irregularidad sa nakaraang 3 buwan. May mga pondo na inilipat sa isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Bianca Reyes. Tumahimik ang buong silid. Naramdaman ko ang paglamig ng hanging bumabalot sa amin. Dahan-dahan kong nilingon si Bianca. Ang dating mapang-akit at palaban na mukha niya ay napalitan ng pamumutla. Hindi totoo yan. Inimbento lang nila yan para siraan ako. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig. Marisa, alam kong galit ka sa akin, pero huwag mong gamitin ang kumpanya para paghigantihan ako. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang isang folder mula sa mesa at inilapag ito sa harap niya. Bianca, hindi ako ang nag-imbento nito. Ang auditor na kinuha natin ay hindi pabor sa kahit sino. Nakasaad dito ang bawat bank transfer, bawat date, at bawat pirma na ginamit mo. Tiningnan ni Adrian ang mga dokumento. Nang makita niya ang mga pangalan at halaga, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. Hindi sa akin, kundi kay Bianca. Bianca? Anong ibig sabihin nito? Sinabi mo sa akin na investments ang mga ito para sa expansion natin. Adrian, maniwala ka sa akin. Ginawa ko lang yon para sa atin. Pagmamakaawa ni Bianca, habang sinusubukang hawakan ng kamay ni Adrian, pero iniwas nito ang kanyang braso. Para sa atin? O para sa sarili mo? Tanong ko, ang boses ko ay matalas na humihiwa sa katahimikan. Habang ginagamit mo ang pera ng pamilyang ito para sa iyong luho at para sa iyong pansariling plano na takbuhan ng lahat, ako ang humaharap sa mga creditors para iligtas ang kumpanyang ito. Tumayo si Bianca, tila natataranta na. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Adrian, sabihin mo sa kanila, alam mo ang tungkol sa mga transaksyong ito. Dito na sumabog ang galit ni Adrian. Alam ko, wala akong alam sa ganito kalaking nakaw. You used me, Bianca. Ginawa mo akong kasabwat sa sarili mong krimen. Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang play button. Isang record ng usapan ni Bianca at ng kapatid ni Adrian ang umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ang usapang narinig ko noong nakaraang araw tungkol sa pag-liquidate ng assets at pag-iwan kay Adrian sa kulungan. Napayuko si Bianca. Alam niyang wala na siyang kawala. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang plano na pabagsakin ako ay bumalik sa kanya ng may triple na lakas. Ipa-escort na siya palabas, utos ko sa mga security na nakatayo sa pinto. At tawagan ng mga abogado. I want every single centavo returned, and I want justice for what she did to this company. Habang kinakaladkad si Bianca palabas, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng tagumpay, kundi ng purong pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Marisa. Tandaan mo yan, hindi ako natinag. Sa halip, tumingin ako sa kanya at ngumiti ng tipid. Tapos na tayo, Bianca. Ang laban ay para sa mga taong may paninindigan. Ikaw, wala kang lugar sa mundong ito. Ang boardroom ay naiwan sa isang nakakabinging katahimikan matapos ilabas si Bianca. Si Adrian ay nakasubsob sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sarili niyang buhok. Ang lalaking dati ay mayabang at mapagmataas, ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Adrian, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Tanong ko habang dahan-dahang naglalakad paikot sa mesa. Bianca was just the executioner.
Pero alam nating dalawa kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanya para galawin ang mga accounts na ito. Dahan-dahang tumingala si Adrian. Ang kanyang mga mata ay mapula, puno ng pagkabigo. Marisa, kailangan ko lang ng pera noon. Ang kumpanya, nalulugi tayo. Akala ko makakabawi ako sa tulong ni Bianca. Kailangan mo ng pera o kailangan mo ng validation? Putol ko. Hindi lang si Bianca ang may kasalanan. Ang kapatid mong si Isabela, siya ang nag-utos kay Bianca na gawin ito. Alam nating dalawa na gusto niyang akuin ang hasyenda ng buo. Hindi makapagsalita si Adrian. Ang katotohanan ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat ilusyon niya. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel, ang aming anak. Hindi siya pumasok bilang bata, kundi bilang isang lalaking handang harapin ang realidad. Dad, tama na, wika ni Gabriel. Hawak niya ang isang tablet na naglalaman ng mga communication logs sa pagitan ng kanyang ama at ni Tita Isabela. Matagal ko na itong minomonitor. Hindi lang pala pera ang pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan nila kung paano kanila itatapon sa kulungan kapag dumating ang audit para sila ang mamuno sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Adrian habang binabasa ang mga logs na ipinakita ni Gabriel. Hindi ito totoo. Isabela is my own sister. Family doesn't mean loyalty, Dad, sagot ni Gabriel nang may malamig na boses. Mom tried to save this family 1,000 times. Pero mas pinili mong maniwala sa mga taong gustong ubusin ang lahat ng meron tayo. Napaupo si Adrian sa sahig. Ang kanyang ego, ang kanyang imperyo, at ngayon, ang tiwala ng kanyang sariling anak, lahat ay gumuho sa kanyang harapan. Siya ay mag-isa. Gabriel, anak, patawarin mo ako, pagmamakaawa ni Adrian, sinusubukang abutin ang paa ni Gabriel. Hinarap ko si Gabriel, nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Pero nakita ko rin ang pagkamuhi sa kawalan ng paninindigan ng kanyang ama. Nilapitan ko si Gabriel at hinawakan ang kanyang balikat. Gabriel, huwag mong hayaang ang pagkakamali ng ama mo ang maging basehan ng pagkatao mo. Tumingin si Gabriel kay Adrian. I'm not doing this for you, Dad. Ginagawa ko ito para kay Mom, para sa hustisya na dapat matagal na niyang nakuha. Sa labas ng pinto, narinig namin ang ingay ng mga pulis na paparating. Si Elena, ang aking abogado, ay pumasok kasama ang mga awtoridad. Hindi para kay Bianca, kundi para kay Isabela na siyang mastermind ng lahat ng corruption. Adrian Monteverde, wika ng opisyal. May warrant of arrest din para sa'yo dahil sa money laundering at conspiracy. Nakita ko si Adrian na hindi na lumaban. Tinanggap niya ang posas na ikinabit sa kanyang mga kamay. Habang inilalabas siya, tumigil siya sandali at tumingin sa akin. Walang pagsisisi, tanging pagsisisi na huli na ang lahat. Marisa, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sana naniwala ako sa'yo noon pa. Hindi ako sumagot. Humarap ako sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw sa labas ng hasyenda. Ang bawat sandali ng pait na nararamdaman ko ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Natapos na ang pagdurusa. Nagsisimula na ang tunay na laban para sa aking sarili. Ang bawat sulok ng Hacienda Monteverde ay tila humihinga na muli. Matapos ang sunod-sunod na insidente at ang pagkakadala kay Adrian at Isabela sa kulungan, ang mansyon ay nakaramdam ng katahimikan. Hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng paghilom. Sa loob ng aking opisina, ang dating opisina ni Adrian, wala na ang mga dekorasyong nagpapaalala sa kanyang pagiging dominante. Ang mga frame ng litrato namin ni Adrian ay pinalitan ko ng mga plano para sa mga proyektong pangkomunidad. Ito ang pangarap ko noong bata pa ako, ang makatulong sa mga kababaihan sa ating probinsya na magkaroon ng sariling kabuhayan. Ma'am Marisa, narito po si Adrian. May request po siya na makausap kayo, wika ng aking sekretarya. Ang boses niya ay maingat, tila nag-aalangan kung papayagan ko ba. Papasukin mo, sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Pumasok si Adrian. Mukha siyang matanda ng 10 taon. Nakasuot siya ng ordinaryong damit, malayo sa mga mamahaling suit na dati niyang ipinagmamalaki. Hindi siya lumapit sa mesa, nanatili lang siya sa may pinto, nakayuko. Marisa, gusto ko lang magpasalamat. Pinayagan mo pa rin akong makapag-bail habang hinihintay ang trial. At salamat dahil
Hindi mo hinayaang mawala ang bahay ng mga Monteverde, mahina niyang sabi. Hindi ko ginawa iyon para sa'yo, Adrian, sagot ko. Habang dahan-dahang tumayo at humarap sa kanya. Ginawa ko iyon para kay Gabriel, para may madatnan pa siyang legacy na hindi nabahiran ng kahihiyan. Pero huwag kang magkamali. Hindi na ako ang Marisa na maghihintay sa'yo sa hapagkainan. Yumuko si Adrian. Alam ko, masyado na akong maraming nasirang bagay. Masyado na akong maraming nasirang puso. Bianca is gone, Adrian. At hindi lang sa buhay natin. Nalaman ko sa police investigation na pineke niya ang pagbubuntis niya. Ni minsan, hindi siya naging tapat sa'yo, dagdag ko. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat niya. Ang balita ay tila isang huling suntok sa kanyang pagkatao. Tinalikuran ko siya at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ng malawak na lupain na ngayon ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Umalis ka na, Adrian. Ayusin mo ang buhay mo, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Huwag mo nang hintayin na may iba pang mawala sa'yo bago ka magbago. Paglabas ni Adrian, ramdam ko ang pag-alis ng isang mabigat na pasanin. Sa oras na yon, pumasok si Gabriel. Hawak ang mga papeles para sa bagong foundation na itatatag namin. Mom, ready na ang lahat. Ilang mga kababaihan na biktima rin ng abuse ang nag-apply para sa livelihood program natin. Gusto nila kayong makita. Tumingin ako sa anak ko. Siya ang aking inspirasyon, ang patunay na kahit sa gitna ng unos, may isang bagay na nanatiling buo at totoo. Tara, Gabriel, marami tayong dapat gawin. Hindi ako naghahanap ng bagong pag-ibig. Hindi ako naghahanap ng pagkilala mula sa mga taong dati ay humamak sa akin. Sa bawat lagda ko sa mga kontrata, sa bawat ngiti ko sa mga taong natutulungan namin, ramdam ko ang pagbabalik ng aking pagkatao. Ang Hacienda Monteverde ay hindi na lang isang lupain. Ito na ang simbolo ng aking kalayaan. Ang araw ng paghahatol ay dumating na may kasamang malakas na sikat ng araw. Tila nililinis ang lahat ng dumi na naiwan ng nakaraan. Sa loob ng courtroom, ang bawat ingay ng sapatos sa sahig ay parang pintig ng puso na naghihintay ng katapusan. Nakaupo ako sa gallery, katabi si Gabriel. Sa kabilang banda, nakita ko si Bianca na nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng makapal na make-up ay ngayon ay tila walang buhay. Sa kabilang mesa, si Adrian ay nakaupo rin, hindi mapakali, patingin-tingin sa mga dokumentong hawak ng prosecutor. Nang magsimula ang pagbasa ng hatol, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan na halos hindi makahinga ang sinuman. Dahil sa mga ebidensyang naipresenta, napatunayan na si Bianca Reyes ay guilty sa kasong estafa at malversation of public funds, pahayag ng hukom. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na tumatama sa bawat kasinungalingan. Kasabay nito, si Adrian Monteverde ay hinatulan ng pagkakasala sa conspiracy to commit fraud dahil sa kanyang kapabayaan at pagsang-ayon sa mga ilegal na transaksyon. Hindi ako umiyak. Wala nang luha para sa kanila. Ang tanging naramdaman ko ay ang pag-alis ng isang napakabigat na tinik sa aking dibdib. Nang lumingon si Bianca sa akin, nakita ko ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapang-aping tingin. Ngayon, wala na itong ningning. Nakita ko ang takot, ang pagsisisi na huli na, at ang pagtanggap sa kanyang tadhana. Hindi ko siya tiningnan ng may galit. Tiningnan ko siya ng may pagkaunawa sa kung gaano kalungkot ang buhay na binuo sa kasinungalingan. Mom, tapos na, bulong ni Gabriel. Tumayo kami at lumabas ng courtroom. Sa labas, sinalubong kami ng mga reporter, ngunit hindi na ako natakot. Hindi na ako nagtatago. Sa harap ng mga kamera, huminto ako at nagsalita. Ang hustisya ay hindi lang para sa mga taong nawalan ng ari-arian. Ito ay para sa bawat babaeng nakaranas ng pagtataksil at pinili pa ring tumayo ng tuwid. Hindi ako narito para magdiwang sa pagbagsak ng iba. Narito ako para ipakita na ang katotohanan ay laging mananaig. Pag-uwi namin sa hacienda, sinalubong kami ng mga empleyado na dati ay takot na takot sa akin. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng respeto. Hindi dahil sa natatakot sila sa kapangyarihan ko, kundi dahil nakita nila ang aking puso. Nang gabing iyon, mag-isa akong naglakad sa garden ng hacienda. Huminto ako sa ilalim ng lumang puno kung saan kami unang nagsumpaan ni Adrian. Kinuha ko ang singsing na iniwan niya noon, ang singsing na simbolo ng aking pagkabilanggo sa isang maling pangako.
Sa isang mabilis na kilos, ibinato ko ito sa gitna ng lawa. Ang bawat alon na nalikha ng pagbagsak ng singsing ay tila ang huling alaala na nililinis ng tubig. Wala na ang Marisa na humihingi ng atensyon. Wala na ang Marisa na nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ang tanging natira ay ang babaeng alam na ang tunay na halaga niya ay hindi nakadepende sa anumang lalaki o anumang yaman. Si Adrian ay nakakulong, si Bianca ay wala na sa ating buhay, at ang hasyenda ay ligtas. Pero higit sa lahat, ang puso ko ay ligtas na rin. Ito ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko. Lumipas ang 2 taon, ang Hacienda Monteverde ay hindi na lamang isang lupain ng mga taniman ng asukal. Ito ay naging sentro ng mga kooperatiba, kung saan ang bawat babaeng nabigo ay binibigyan ng pagkakataong magsimula muli. Nakatayo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ang abot-tanaw, kung saan ang mga bagong gusali ng ating livelihood center ay nagsisimulang tumayo. Mom, may meeting tayo sa mga investors mamaya para sa bagong agricultural technology project. Wika ni Gabriel, habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa harap ko. Ngayon, siya na ang tumutulong sa akin sa pamamahala, at nakikita ko sa kanya ang sigasig na dati ay nawala sa akin. Salamat anak, siguraduhin mong handa ang lahat ng financial reports. Ayokong magkaroon ng kahit anong pagkakamali, sagot ko ng may ngiti. Hindi na ako nakikipagkumpetensya sa mundong akala ko noon ay kailangan kong sakupin. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol ng yaman, kundi sa pagtulong sa iba na mahanap ang kanilang sariling boses. Sa kabilang banda, nakatanggap ako ng sulat mula sa kulungan. Mula kay Adrian, hindi ko ito binubuksan ng matagal, pero ngayong araw, kinuha ko ang cutter at dahan-dahang hinati ang sobre. Hindi ito isang liham ng paghingi ng tawad para makalabas, kundi isang pag-amin sa mga pagkakamaling nagawa niya. Marisa, sana ay maayos ka na. Hindi na ako naghahanap ng kapatawaran dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay sana ay maging masaya ka. Nakita ko ang mga balita tungkol sa foundation mo. Proud ako sa'yo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nakakakilala sa galing mo. Itinupi ko ang liham at inilagay sa loob ng drawer. Wala na ang galit, wala na ang pait. Ang nakaraan ay naging isang libro na tapos ko nang basahin. Isang aral na kailangang dumaan para makarating ako sa kasalukuyang kabanata ng buhay ko. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga taniman, isang estranghero ang lumapit sa akin. Isa siyang arkitekto na katuwang namin sa disenyo ng bagong gusali. Miss Marisa, napakaganda ng vision ninyo para sa lupain na ito. Bihira ang mga taong nagtatayo ng negosyo na ang pangunahing layunin ay paghilom ng komunidad. Ngumiti ako. Dahil dumaan ako sa proseso ng pagkasira, kaya alam ko kung paano magtayo ng matibay. Tumingin ako sa langit. Ang bughaw na kulay nito ay tila sumasalamin sa kalinawan ng aking isipan. Hindi ko kailangan ng sinuman para kumpletuhin ang buhay ko. Ang bawat tagumpay na nakamit ko ay bunga ng aking sariling pagtindig. Ngayon, alam ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga kamay ng ibang tao. Ito ay matatagpuan sa loob ng sarili nating mga kamay. Sa bawat desisyon, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na ibinibigay natin sa ating sarili, bago sa kahit na sino pa. Mga mahal kong tagapakinig, heto na tayo sa huling pahina ng ating paglalakbay. Kitang-kita natin kung paano ang mga yapak ni Marisa, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay humahakbang na ng may katatagan at dangal sa gitna ng kanyang sariling lupain. Marisa, salamat sa pagpapaalala sa amin na ang bawat pagkakamali ng mga taong pinagkatiwalaan natin ay hindi katapusan ng ating halaga. Ang kwento ni Marisa ay isang refleksyon ng mga babaeng tulad ninyo, mga matatag, matiisin, at mapagmahal na ang tanging pagkukulang lamang ay ang maniwala na kailangan nila ng ibang tao para mabuo ang kanilang sarili. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong mag-iwan ng isang pagninilay. Ang relasyon natin sa ating sarili ang pinakamahalagang kontratang dapat nating pangalagaan. Minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa ating pamilya o asawa, nakakalimutan nating ilaan ang isang bahagi ng ating puso para sa ating sarili. Tandaan, hindi kayo isang backup plan o isang pag-aari lamang. Kayo ay arkitekto ng sarili ninyong hasyenda.
Huwag kayong matakot na magtakda ng hangganan dahil ang pagprotekta sa inyong dangal ay hindi pagiging makasarili, kundi pagiging responsable sa buhay na ipinagkatiwala sa inyo. Kung nakikita ninyong wala ng respeto sa inyong tinatayuan, huwag matakot na tumayo at maglakad palayo dahil doon magsisimula ang tunay na laya. Nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa ating kwento? Sa harap ba ng trabaho, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga bago ang panibagong araw? Sana ay naramdaman ninyo ang yakap ng pag-asa. Kung kayo man ay kasalukuyang dumadaan sa isang matinding pagsubok o pagtataksil, huwag ninyong kalilimutang may nagmamahal pa rin sa inyo. At ang taong iyon ay kayo rin mismo. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa komento. Dahil baka ang kwento ninyo ang maging liwanag para sa iba. I-like at i-share ang ating kwento kung ito ay nagbigay ng lakas ng loob sa inyo ngayong araw. Manatiling matatag, magmahal ng wasto, at higit sa lahat, huwag kalimutang pahalagahan ang sarili. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong yugto ng buhay.